Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Andrea Salodaga at narito ang pinakahuling balita tungkol sa pananalasan ng Bagyong Nando. Naglunsad ng matinding pag-ulan ang naturang bagyo at nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Luzon kabilang na ang Pampanga. Sa mga lugar na ito, epektado ang normal na pamumuhay ng mga residente at marami dito ang naapektuhan. Ngayon naman, narito si Rachel upang magbigay ng ulat tungkol sa pinsalan ng bagyo. Magandang araw, ako po si Rachel Pacularin at narito po ang aking ulat ukol sa mananalasan ng Bagyong Nando. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, ilang barangay ang lumubog sa tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan, daan-daang pamilya ang lumikas at pansamantalang nanirahan sa evacuation center. Bukod dito, maraming kalsada ang hindi madaanan kaya't nahihirapan ang mga motorista. Narito ang ilang kuha sa pananalasan ng Bagyong Nando. At ito po si Rachel Pacularin, hatid ang balitang dapat niyong malaman, naway magsilbing paalala ito upang tayo maging disiplinado at mapagmatsyag. Balik sa'yo, Andrea. Ngayon naman pakinggan natin si Crisel para sa ulat tungkol sa epekto ng bagyo at mga paalala para sa kaligtasan. Magandang araw, ako si Crisel at narito ang ulat tungkol sa naging epekto ng bagyo at mga paalala para sa kaligtasan ng lahat. Dahil dito, marami ang naapektuhan sa kanilang kabuhayan at kalusugan. May mga kaso ng lagnat at iba pang sakit sa mga evacuation center. Paalala ng mga eksperto, iwasan ang paglusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang sakit. Kinakailangan din maging handa sa mga posibleng after effects ng mga patuloy ng pag-ulan. At ako, si Crisel, kasama ang aking mga kasamahan sa pagbabalita. Sama-sama tayo mag-ingat at magtulungan sa panahon ng kalamidad. Magandang araw po. Ito po si Andrea at kasama si Rachel at Crisel nagulat para sa inyo tungkol sa Bagyong Nando.